Hey guys, welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Semik and for today's video. So, sasagot tayo ng mga tanong ng mga subscribers. So, regarding ito sa mga kanilang mga Facebook account. Interesado kong malaman kung ano yan. Upon watching and kung bago ko pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video ni-upload natin. And simulan natin agad pagkatapos ng aking intro. Tanong is si Mary Grace Salapa 5213. So, ang tanong niya, hello po ma'am, na permanently disable po kasi ni Facebook account ko sa FB. Kahit wala naman po akong nilabag sa kanila, may alam ka po ba na dapat gawin para po ma-recover? So, dito tayo sa ating, pag ang Facebook account ay permanently disabled, mahirap na talaga itong ibalik. Dahil, ibig sabihin, ayon kay Facebook, mabag daw ang account sa kanilang community standards. Pero, may mga kaso rin na nagkamali si Facebook. At, na-disable ang account kahit walang nilabag at dito ka pwedeng umapila. Narito ang mga dapat mong gawin para subukan ma-recover ang account. So, number 1, gumamit ng official appeal form. Pumunta sa www.facebook.com/help-contact. So, ilalagay ko na lang sa ating description box yung link na ito. Then, ito po yung itsura niyan. Ayan, ito yung form na sinasabi doon kanina. So, yan, lalagyan mo yung full name mo, yung contact email, tapos, yan, mag-upload ng malinaw na ID, government issue, gaya ng passport, driver license, UMID, PhilHealth, and etc. Sa additional info, lagay mo na, my account was disabled by mistake. I have reviewed the community standards, and I believe I did not violate any rule. Kindly review my case. Thank you. So, ilalagay ko rin ito sa aking description box para copy-paste na lang. Ayan. So, ilalagay lang yan dito. Ito yung itsura ng form. Then, submit at hintayin ang reply. Usually, 1 to 7 days. Pero, mas matagal. So, depende yun sa pag-review ni Facebook. Ni Facebook ni Meta. Kasi, i-review pa niya yan. I-review pa ng Facebook team, yan yung pinasa natin. Bago niya ma-approve yun and bago kayo ma-replyan. So, number 2, gumamit ng alternative appeal link kung hindi gumagana ang una. So, pwede kang namang gumamit ng, kung sa Facebook mo, ito, punta lang kayo dito sa help and support, then mag-support inbox kayo kay Facebook. So, dito, pwede kayong mag-appeal. Pwede kayong mag-message kay Facebook team. Pwede kayo mag-message sa Facebook team. Sabihin nyo yung reason kung bakit nag-disable yung iyong account. Ayun, yung mga alternative ways. So, number 3, siguraduhin legit ang ginagamit na device and connections. Huwag mo na gumamit ng VPN. So, ang VPN po, ito yung ibig sabihin is Virtual Private Network. Ang isang Virtual Private Network or VPN ay pagpapalawig ng isang probadong network at mga pinagkukunang nilalaman ng network sa mga publikong network tulad ng internet. So, yung VPN is yung private network po yan. For example, ito kasing VPN, naalala ko kasi ginamit ko to dati nung nagsisimula pa lang ako dito sa YouTube. Nagpapa-boost ako. Then, VPN yung ginagamit ko pang nood ng mga ads ko. Ayan. So, yun. Ginamit ko tong VPN kasi ang VPN, di ba, Virtual Private Network. So, kung taga-Philippines ka, pwede kang mag-VPN sa ibang bansa tulad ng USA, Australia, ayan. So, pwede mo tong magamit. Kasi kapag nanonood ng ads sa YouTube na taga-ibang bansa, mas mataas yung
yung ano niya, RPN. Yan, dito sa YouTube. Basta yun. Basta malawak na explanation niya. Pero hindi naman yun yung topic natin, yung VPN. Basta yun yung VPN. So, gumamit ng device at internet connection na madalas mo ginagamit sa FB para hindi mag-flag ang request. So, gumamit ka lang ng mga usually nag-data and Wi-Fi na ginagamit mo ngayon. So, yun lang. Yung mga normal connections nyo, mga Wi-Fi. Ayan. So, number 4, huwag paulit-ulit magpadala sa isang araw. Isang beses lang sa loob ng 24 hours magpadala ng appeal para hindi ka ma-flag na scammer. So, isang araw, isang beses ka lang magpasa ulit ng form. And kung wala pa rin, yan, kinabukasan ka na basta within 24 hours ka, dapat masabi ni Facebook na scammer ka kung paulit-ulit ka nagpapasa ng mga form. So, yun. Talaga ingatan po talaga natin yung account kasi nga, kapag once na nakaroon kayo ng mga violation, mahirap na po yan. And magawa po talaga, maproseso po talaga yan dahil nga, yun nga, lumabag naman po kayo sa policy ni Facebook. Kaya dapat, alagaan natin yung ating mga account. So, panglima, maganda ng posibilidad. So, kung tuluyang hindi na nila binalik, ibig sabihin di na na-approve ni Facebook kahit may ID ka. Pwede ka nang gumawa ng bagong account pero siguraduhin gumagamit ng totoong pangalan at birthday. Sundin lahat ng community standard. Iwasan bigla ang maraming friend request o suspicious activity. So, yun nga. Kailangan talaga na alagaan at bantayan natin yung ating mga account para hindi tayo magkaroon ng mga policy issue ni Facebook. So, kasi kapag, yun nga, nagkaroon ka ng mga disable yung account mo, hindi mo na maibalik, ayan, may hirapan ka talagang ibalik yan ulit kasi ang daming proseso. Tapos, hindi naman po agad-agad yan na maayos ni Facebook po, diba? So, dapat, ang ating Facebook talaga is ingatan natin. At huwag tayo basta-basta magko-comment lang kahit saan. Post tayo ng mga magpo-post tayo ng mga hindi sa atin, lalo na kung gumagawa ka ng content, ayan. So, magkakaroon ka ng issue niyan, ng policy issue ni Facebook. So, kung may iba pa kayong tanong regarding po sa inyong mga Facebook account, ayan, search po natin, ipag-aralan natin, hanggat sa makakaya natin pag-aralan kung paano natin masusolusyonan yan, ay mag-comment ka lang sa ating Facebook account, and pwede nyo rin po akong i-message sa ating Facebook page, and i-follow nyo na rin po ang aking Facebook account na ilalagay ko po sa ating description box. At ito po, ayan, ito po yung ating Facebook account na pwede nyong i-follow din. Yan. So, dito, nag-upload din po ako ng mga short video dyan regarding po sa ating mga account. Ayan. So, i-follow nyo lang po yung ating Facebook account para mas updated po tayo. That's all for today's video. Huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload natin. And, see you next video. Bye!